tinawag na Jukebox Queen of the 90s at ang kanyang mga kanta, pambansang awitin ng mga sawi sa pag-ibig. Si Jessa Zaragoza, na kamakailan lang sinorpresa ng husto ng kanyang mister na si Dingdong Avanzado sa kanilang 25th wedding anniversary. Let us all welcome the Philippines' phenomenal jukebox queen, the one and only Jessa Zaragoza. Kuha ang videong ito ilang sandali bago mag-perform ang OPM singer na si Jessa Zaragoza sa launching ng isa raw high-end jewelry brand nitong March 18. Pero laking gulat niya nang pagpasok niya sa venue, ang nasa audience, ang pamilya niya at mga kaibigan. Bago pa siya makakanta, kinuha sa kanya ang hawak niyang mikropono at tsaka siya sinuotan ng belo na terno sa suot niyang puting gown. At ang kanya raw dapat na makakaduet, walang iba kundi ang mister niyang si Dingdong Avanzado. Na nung mga oras na yon, naghihintay na pala sa kanya sa gitna ng aisle. Dinaluhan niya kasing kunwari, launching, gimmick lang pala. Sorpresa ito sa kanya ng kanyang mister para sa kanilang renewal of vows sa kanilang silver o 25th wedding anniversary. Papunta po dito, nag-vocalize pa po ako. Dahil alam ko po kakanta po ako. Kami po dalawa. Pero gusto ko lang pasalamatan ka. Thank you for loving me. Thank you for choosing me to be your wife. Were you surprised? And just like that, we are 25 years. And by the amazing grace of God, we are still going strong. Our journey to forever is more alive than ever. Ang bagong mga kasal na ulit na sina Dingdong at Jessa nasa Amerika ngayon para sa kanilang tour. At sa kauna-unahang pagkakataon, ibabahagi nila rito sa KMJS ang panibagong milestone ng kanilang buhay mag-asawa. Ayon kay Jessa, wala raw siyang kaide-ideya na may inihandang sorpresa si Dingdong. Bago bumaba ng kotse, tinanong ko pa yung handler ko, anong first song ko? Sabi, Di Ba't Ikaw daw. Nag-vocalize pa ako on the way to the venue. Inintroduce na ako. Let us all welcome the Philippines' phenomenal jukebox queen, the one and only Jessa Zaragoza. Parang gumaganon yung head ko. Sabi ko, okay, akala ko ba Di Ba't Ikaw yung kakantahin ko? Bakit parang ibang song? Pero hindi pa rin ako nagduda nun kasi minsan naman talaga si Dingdong ganyan, bigla-biglang magpapalit ng lineup. Show mode. Pagkapasok ko ng door, una kong ginawa, tumingin ako sa kaliwa kasi hinahanap ko si Dingdong dahil yung first verse ng kanta, dapat siya yung papasok eh. Pero bakit hindi siya pumasok? Ano nangyari? Pagtingin ko sa kaliwa, nakita ko yung anak ko. Jada, akala ko ba may show ko sa Alabang? Tumingin na ulit ako sa kanan, nakita ko yung friends namin. Hindi pa agad nag-sink in sa utak ko. Nakita ko yung musical director namin. Nakaupo siya sa piano. Doon ko napagtanto na may surprise. Kaya pala nakaputi akong gown. Ako pala yung kakasal. Lahat yun nangyari in that whole split second. Alam mo, totoo talaga yun na pwede talagang sumabaw yung utak mo. Hindi po, ano nangyayari? Pero sabi ko, you have to keep it together. Huwag kang, baka mag-collapse ka dito. Hindi pong ganun. Sa lahat ng 25 na aking natamasa, itong 25 na ito, ang pinakamasaya at pinakamahalaga. Dahil kasama kitang nakamit ito.
Ang 25th wedding anniversary ni na Jessa at Dingdong, matagal na raw nilang napag-usapan. Sabi ko, I want to renew our vows or marry her again. Pero sabi ko sa kanya, hindi, wag na honey, gagastos pa tayo. Nagpapagawa tayo ng bahay. Reaching 25 years is a milestone talaga in any relationship, di ba? More so sa industriya namin. I felt like umabot ka ng 25 years, it is worth celebrating. I want it to be really special because I wanted to show her that how much she means to me, that I value her for everything that she's done for me, for our family. To make it a surprise, gusto ko wala siyang kamuang-muang. Si Jada, ang una kong sinabihan, and then we met with an event planner. It has to be yung someone outside na may gumagalaw. Kasi kung ako, mabubuking tayo. Ang naisip na pakulo ni Dingdong mag-set up ng isang kunwari product launch kung saan kukuning guest performers silang mag-asawa sa mismong araw ng kanilang silver wedding anniversary. Akala ko legit. Oo. Dumaan sa proseso talaga. As in, nag-usap kami kung anong rate, ang okay, ano yung mga restrictions. Akala ko trabaho talaga siya. Tsaka kasi, ang ganda ng talent fee. Siyempre, kailangan palabasin ko para umuo ka, no? Sabi ko pa nga nung nag-yes ako, ay han, hulog ng langit. may pumasok na booking sa atin March 18 nga lang. Anniversary natin. Kinabukasan na lang tayo mag-celebrate. At para raw hindi magduda si Jessa, maging ang ibang detalye ng kunwari product launch, plinano ni Dingdong. Usually kasi sa mga shows, ako nagbe-makeup sa sarili ko eh. Kami rin nagbibihis. Pero sabi nung handler ko, yung client daw ang magbabayad ng glam team ko. So, syempre natuwa ako, parang hindi na ako gagastos, tsaka hindi na ako mag-aabala pa mag-makeup. Yung sa stylist, pinakita niya sa akin yung mga pegs daw na damit na gusto ng client. Ito, Miss Jessa, hindi ka masyado nagsusuot ng ganito. Eh, kaya lang meron siya mga lace. Sabi ko, babe, ba't parang naman ako ikakasal niya? Yun yung gusto ng client. Kasi pag sinuotan nila ako ng jewelries, kitang-kita yung jewelry. Pumayag naman ako. Pati mga bisita, kinuntsaba raw niya. Pinadala namin yun ng invite ahead of time. Nakiusap kami na parang, shh, secret ito, huwag nyo sabihin kay Jessa. Buti naman nag-cooperate lahat ng mga inimbita namin. Pero ilang araw bago ang kanilang anniversary, si Dingdong nagka-problema. That was not the original venue. There was a last-minute switch. Originally, I was just planning mga 60 guests. Yung team ko na pumunta doon to do the final ocular. They realized parang hindi na to 16 people eh. Parang 130 were confirmed. Hindi tumutugma. Magkakaroon kami ng problema like parking. Pagdating nung car namin, baka makita ni Jessa, di sira yung surprise. We had to find another venue. And true enough, yung venue was the perfect venue for what was supposed to happen. Lahat yun, pinag-isipan ko at binigyan ko ng panahon, ng oras para ma-put together. And when you see it all unfolding, talagang ma-overwhelm ka talaga. Kaya lalo din ako naiyak nung na-realize ko na may surprise si Dingdong. Kasi syempre artist din ako. Tsaka alam ko kung grabe sa attention to detail tong asawa ko, director, stylist, lahat. Tinutukan niya. Kaya nga nung nag-walk ako, nasabi ko, nag-abala ka pa, honey. You deserve every bit of that. And, you know, I'm happy to be doing that. Totoo naman. Pagtatagpo ng landas ni na Dingdong at Jessa, tila raw nakatadhana. Kahit kasi iisang industriya lang ang kanilang ginagalawan, magkaiba naman sila ng henerasyon. Mahigit 10 taon kasi ang agwat ng kanilang mga edad. Unang nag-meet kami ni Jessa, officially, was during yung isang show niya, yung Countdown to Millennium. Naging guest ako. We had to do a duet. I didn't even know I was going to be a guest. Hindi sinabi sa akin ng manager ko at that time. Noong una parang I got upset because I wasn't informed, no? But at the same time, you know, blessing in disguise yun. Kasi nga, na-meet ko nga si Jessa. That's how it started for us. We found out na, ano pala kami? We have things in common and, you know, something that's worth getting to know na
gusto ko i-pursue. We ended up talking for like 2 hours and, we were hitting it off. Before we knew it, there was already something brewing. Romance was in the air. So, Ipapamalengke ko siya. Dadaling ko ang mga labada niya sa laundry shop. Iva-vacuum ko ang kotse niya. Ako kasi, kahit bata pa ako, medyo may pagkaseryoso talaga ako sa buhay. Tsaka maaga din ako nagtrabaho. 11 years old pa lang ako, artista na ako. Nag-iintay din ako ng tamang tao para sa akin. Pinagpipray ko talaga yon. Tapos nung nakilala ko si Ding Dong, saan tatawa? honey, lang. Nung nakilala ko si Ding Dong, sobrang Gwapo niya. nabuhayan ako ng mundo. Nandugo. Kala ko sasabihin mo nandugo. Ang naka-attract sa akin, sa kanya, buong pagkatao niya. He's very articulate, masarap kausap, may sense kausap, matalino. Bukod sa ganda niya, gusto ko yung boses niya. Noong pa naman, and she knows this, I mean, I had a crush on her. I remember, Haba ng hair ko. haba talaga. Pero ang namumuo nila noong pag-iibigan na balot ng kontrobersya. Di sila bagay or di sila magtatagal. Kung ano-ano pang mga intriga. There was one time when all this controversy was developing and all, Jessa was like, masyadong magulo to. She really didn't want to see me na. Sabi ng sister ko sa akin, kung totoo yung mo sa kanya, paglaban mo siya, ipakita mo sa kanya na talagang seryoso ka sa kanya. And that's what I did. Pinakita ko na I'm consistent. I'm here to stay. I will defend you and we will overcome this. And pinatunayan ko naman sa iyo yun, di ba? Napatunayan mo naman. I honestly didn't think I would end up getting married. And I was just, no serious, walang girlfriend until I met her. She changed my perspective and, I felt there's somebody that I actually can see myself settling down with. 6 months after I proposed to her, and a year later we were married. Hanggang noong March 18, 2001, ikinasal na sila. Yung aming romance was kind of a whirlwind, so to speak. Tsaka very controversial yun kasi nasa peak din ako ng career ko noon. Tsaka ang bata ko pa, 21 years old. Makalipas ang 2 taon, nabiyayaan sila ng anak, ang kanilang unika iha na si Jada. So first 7 years, parang andun yung adjustment phase. Ibang klase, kapinalaki ng pamilya mo, ako din, ganun din. Tapos magsasama sa isang bahay. Kala mo lang happy-happy lahat, pero mawiwirduhan ka sa mga adjustments talaga. Pero dapat titiisin mo talaga na sasantabi mo yung yung ego mo, yung pride mo. Maraming differences talaga lalabas. Marami naman kasi talaga siyang ex. So, Si Jessa, selosa kasi yan. Pero, Uy, grabe yun. Laki na pinagbago. hindi na. Wala. Dead. Marunong na po ako man-deadma. May mga times na we felt like maybe, it's time to call it quits and, hindi ito para sa atin. Ang emotions. Minsan, di ba, parang sabi ko, parang gusto mo na siya isoli sa nanay niya. Ako yun. We're not perfect. Pag tinatanong, ano bang secret or anong formula? I guess it's constantly choosing each other day after day. Because, there will be good days, there will be bad days. As you journey together, you learn from the experience, you learn from one another. The love is there, definitely. But hindi nawala yung respeto. Kasi pag nawala na yung respeto, yung relationship nagka-crumble. And of course, the biggest foundation for us is having the Lord in our lives. And yun ang isang bagay na nakapagpatibay sa relationship namin. And having Jada as well. Sa mga tunay na nagmamahalan, kahit pa dumating ang maraming pagsubok, ang mga taon parang hangin lang na dumaraan. Umabot tayo ng 25 years na gusto pa rin natin ng isa't isa. Na kinikilig pa rin ako sa asawa ko. Ayun. Saka Yan. nagagapuhan ka pa rin sa asawa mo. Yung gusto mo pa rin siya, na makikita mo siya araw-araw. Iniimbitahan po namin kayo sa nalalapit naming concert. Music is in our lives. Malaking bagay na we can perform together, we perform apart. It unifies us more.
allow me to quote an excerpt from one of your favorite songs. Now we're stronger than before. We've made it through. Sinasabi ng ibang mga kaibigan ko na, paano ba maging ganyan pag 25 years? Yung hindi mo tipong, pag nakita mo yung asawa mo, bakit buhay pa to? Tipong ganun, di ba? Oy, nangyayari yan, nasa totoong buhay ah. I think that was the interesting thing about being married this long. You discover more about her as you go along. So, unti-unti na-unravel yung deepest, darkest secrets and all. And pagka nakikita mo yon, siyempre, nag-iiba yung perspective mo doon sa tao, di ba? Mas lalo mo siya nakikilala. Doon mo rin nakikita kung gaano mo siya kamahal kasi nakikita mo, kahit hindi perfecto yung asawa mo, pero mahal mo pa rin siya, pinipili mo pa rin siya. For better or for worse, in sickness and in health. Siyempre, may maintenance na itong asawa ko. Siyempre, may mga nararamdaman na sa kanyang mga tipo. Ako, alam mo, ang love language ko, service. So ako, it's my joy taking care of Ding Dong and Jada. Ano talaga ako maserbisyo. So masaya ako kapag ganun, kapag napoprovide ko yun sa kanila. And sabi ko nga sa kanya, kung sakaling may magkasakit man sa amin, nandito ko syempre para alagaan siya. Ito yung isa sa picture namin, wedding namin ng 2001. Mga Parang- bata pa tayo dyan. Ba't parang ang laki ng ilong mo? Mas pogi ka nga ngayon, honey. Oh. Oo, talaga. Ang masasabi ko dito kay younger Jessa, bilib ako sa'yo kasi tama ka ng pinaglaban. Tama na pinaglaban mo. Kasi may may guidance ng Panginoon naman yung desisyon na yun. Ang galing din ang pinili mo. Everything else just fell into place. Thank you for choosing me to be your wife. Di ba lagi kitang binibiro? Ikaw yung melatonin ko. Kasi pag nakakasama na kita sa bahay, nakakalma ako dahil alam ko nandyan ka to take care of me and protect me. Thank you for being by my side through the highs and lows. I promise to continue loving you till my last breath. Sa 25 taong pagsasama ni na Dingdong at Jessa, may mga yugto raw na napasabi sila, parang di ko yata kaya, katulad ng kanta ni Jessa. Pero ang lahat ng kontrobersyang dumaan, kanilang nalagpasan dahil kasama raw nila ang isa't isa. I love you, honey. You know how much I love you. I know. I know. Parang yung kiss na pang matanda. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.